Since tinanggal yung PACC, no, yung Presidential Anti-Crime Commission, meron naman tayong volunteers. Ayan. So, yung mga volunteers na ito, non-government sila. Volunteers Against Crime and Corruption. So, meron silang mga intel, kahit wala silang government budget, kasi volunteers nga naman, panoorin natin, mismong sila, ayaw nilang maniwala dito sa sinasabi nila Marbil, nila Marcos, ni Yusek Anticler. Panoorin natin to. Nasa ating pong linya ngayon si Ginoong Arsenio Boy Evangelista, ang Pangulo po ng Volunteers Against Crime and Corruption. Ating nakapanayam this morning si Attorney Claire. Sinasabi nga niya na based po on facts at report ng PNP, bumababa ang crime rate. Hindi rin po sigurong makatotohanan yung sinasabi ng PNP na bumababa ang krimen, pero ang amin nababalitaan at mapapanood, puro krimen. Yun na nga po sa nangyayari. Kaya yan din po yung pag-uusap namin sa mainstream. Kasi po, ang na-news talaga, yung mga isolated cases na tulad niyan. Kasi ako po, ngayon, paglabas ko sa bahay, wala naman ako nakikitang saksakan. Paglabas daw ng bahay. Siyempre, nakasasakyan ka. Ano ka ba? Pagpunta ko dito sa palengke, wala naman ako nakikitang snatching. Wala sino ba pupuntang palengke? Di yung katulong mo. Don't tell me, ikaw na mamalengke. Loko-loko talaga. So, kung paano ito ipakita sarap ng buhay mo paano makikita yung mga yan? Sa news, yun yung pumapasok din sa atin. Kasi nakikita natin Kaya sabi natin, sana nga rin po, maliban sa mga negative na mga news. Ngayon, pati yung mainstream media, pinupuna mo na, sinisisi mo na. Makita din po yung ganda ng ginagawa ng gobyerno. So, yun din po yung pakiusap namin. Sabi ko nga, kung ganyan kagulo, sir, kung ganyan karami yung krimen, siguro talaga dapat na alarma na tayo. Na-alarma na yung mga tao, hindi mo ba nakikita? Chaotic na yung dating. So, kaya naniniwala ako na pinatay ang isang businessman. Mababa yung sa kabila na binigay yung ransom, pinatay. Hindi ba chaotic yun? Crime index niyan. Because, yan po, siguro ang nakikita at nagre-reflect naman talaga. Puro isang tabi natin yung mga nakita na sa TV. Kasi yan talaga yung news nila. Paano nila? Mainstream media yung nag-interview sa'yo. Kaya yun, ma'am. Kung kasi kaya tuloy umalma itong si Ted Filon. Parang paano kaya ang treatment doon ng mainstream sa police report, no? Yung ganong uri po. Kayo po, ano pong suggestion niyo po, ma'am? Paano po natin dapat pong ilabas ito? Kasi parang gusto ni Claire Castro wag ibalita pag maganyan O di wag na lang ibalita. Kami ho naman din, ang aming mga reporters, obligado po na ito'y ilabas kasi nga din may visuals, may complainant, may victim, etc. So, paano po? Kayo po, ma'am, kami po'y makikinig. Paano po, sa tingin po ninyo ang dapat po na paghawak po sa pagturing po sa ganitong mga uri ng balita? So, atin lang po tanungin po si Ginoong Boy gustong mangyari ni Castro, Evangelista, doon po sa punto ng vis-a-vis the reported index crime, pati po itong mga heinous crime, na mga kasama po ang kidnapping, at doon po naman sa reported, doon po sa impresyon na nililikha nito sa pangkalahatan po para sa ating bayan. Magandang umaga po, Kaboy. Kaboy, at ito nga po, muli po tayo nag-uusap tungkol po sa pareho pa ring issue, no? Ito pong kriminalidad. So far ho naman, sir, ang sinasabi po ng PNP sa kanilang press release, maging ang Malacanang, bumababa po naman talaga ang mga kaso ng index crime. Ito ho mga nangyayari po sa ating kapaligiran, and then ito daw pong mga kidnapping cases naman daw po agad na bibigyan po ng solusyon. Ano po ang inyong munang kabuuang reaksyon doon? Una po, ang VACC ay hindi masyadong acceptable sa amin yung data at yung pronouncement na bumababa ang index crime, non-index crime, focus crime, major crimes, whatever, no? Ito yung mga minsan ang hirap intindihin, no? Yun ang sinasabi po nila. But ang sagot po namin diyan,
especially sa kidnapping. Bakit po nag-create ng Special Investigation Task Force against kidnapping kung nakita nila na bumababa ang ang index crime, Oo nga naman. meaning yung major crimes. So nag-create sila, composite po to, NBI, Immigration, Anti-Money Laundering, PNP. It is a interagency which is we support. But then the moment Tapos yung si David Tan Liao sumuko. Alam niyo, nakikita ko nilang gagawin nila dito. Parang yung nangyari kila Bantag, maalala niyo si Bantag, na sumuko yung isang Joel Escorial tapos itinuro si Bantag na siya raw ang mastermind sa nagpapatay kay Percy Lapid. Ganon din ang gagawin nila dito on a larger scale nga lang dito. Malamang itong sumukong David Tan Liao na ito, ikaw ba naman? Kung napanood nyo yung interview nila kay Ping Lacson, na si Ping Lacson medyo duda na ikaw ang laki nung magnitude ng crime na ginawa mo, susuko ka? Oh. So, may tendency na merong something doon na baka may ituturo kang mastermind doon. Yun yung very big question doon. create ka niya, So, ganun ang gagawin nila, sumuko. nakita nila may resurgence. Kalimutan muna natin yung mga data na ni-release. Well, yung case solved na sinasabi nila, yung kay Anson kay Liao, we support that. It is a case closed, case solved, but not a case closed. Simply because wala pa nga yung mga masterminds talaga dito, no? Kung sino ba ang nag-utos, kumuha ng kontrata dito doon sa tatlo, no? Especially yung kay David Tan Liao. So, yung sinasabi nga nila, no? For us kasi, it is a big insult. Pag ang PNP po naglalabas or even the executive branch naglalabas na magaganitong pronouncement, ang crime rate bumababa. It is a big insult kasi po yung mga biktima, kami, we are still crying, grieving, nasa wait ka, naglalamay ka, then maririnig mo, bumababa ang crime rate. And then, can we feel it? Nararamdaman ba natin ang pagbaba? So, ang panawagan natin sa executive, please bring back to us the trust and confidence, yung peace and order, para maramdaman natin, matranslate nila yung mga datos na sinasabi nila bumababa. Mas mababa kami ng 60% based on sa data namin. Kaya nga sabi ko, are we sure that pumunta ka sa barangay? Kasi baka mali yung reports natin kasi mas bababa kami ngayon. Barangay. 60%. Good. From what year to what year are we talking about? Comparing between 2016 to 2018, no? Yung time nila at time namin dito ngayon ng kasi there's no comparison eh. Remember, ang drugs kasi based on sa economy natin eh. Ang drugs kasi mga tao dito, just remember, no? And bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Hindi daw sila addict. Kasi gusto lang maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga militar. Nadulas siya. Tingnan niya, ulitin niya. Ulitin natin. Addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga military. Yung mga nagpapadagdag ng oras ng drugs sa mga tao natin, especially mga yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka, nagdadagdag ka. Remember, ang trabaho natin per ora dito. Sige nga, ano pa bang iba? Mil? Ano ba yung mil? Ano? Mil? Walang namang iba, military. Hindi naman tayong sigurado eh. So, ito yung natin, kaya ayoko mag-compare. Ang sinasabi ko lang, mas maganda po kami ngayon dun sa data namin sa about crime. Mga addict mas kayo ngayon. Mas lang ngayon kasi hindi dati takot mag-report. We have to move backwards, Ted. Yung mga previous victims parang unsolved, may mga unreported cases, may payoff, pero hindi na hindi na high profile. Ang daming mga unsolved, no?
they're leaving these traces behind na very unsolved. Tapos sasabihin nila bumaba yung crime rate, tapos solved na itong mga kasong ito. Kaya nga yung pag nagkaroon ng acceleration, pagtaas, resurgence ang KFR, no? Kidnap for ransom, it is a direct blow po sa ating economy, future economy, and even our security. Tourism will fall. Isa po ang di ba, ang bansa po natin is a tourist oriented driven tourist driven country, no? Revenue yung nawawalang yung pinatay na American vlogger dyan sa bandang Mindanao. Sulu ba yun? Or Maguindanao ba yun? Ano yung update doon? Yung ginahasa na foreigner na babae dyan sa Boracay. I mean, wala tayong mga doon, update. Nag-generate na mataas na revenue and the economy will fall. Yung peace and order, ito po ang ina-expect namin. This is a call for Malacanang na sana naman sa SONA nyo or now, wag na natin hintayin ng SONA, make a strong pronouncement that is already a policy coming from the President that ang kidnap for ransom is a direct attack on our economy, security, similar sa food security, education, healthcare, infrastructure, mga problema ng mga tao sa OFW. It is a major issue ang public order and safety. Once bumabaksak po yan, magkakaroon ng capital flight, lahat po tayo may tama, magsasuffer. Opo, sige po. Okay, sige. So finally po, Kaboy, kayo ho ba ngayon sa grupo ninyo, may alam ba kayo na live kidnapping case ngayon as we speak? As we speak now, merong pumapasok sa VACC, mga informations, live cases. Ngayon may tinututukan kami, pero i-PM ko, your staff can call me, pero it's a live case, a 28-year-old. Buti pa nga to, may live case sila. Tinalo na nga ng VACC yung PNP. Kasi ito sila, may intel sila. May ongoing, may next target. Kumbaga ito dapat tinututukan ng kapulisan instead na magbalita sila na bumababa daw yung crime rate when in fact hindi naman talaga yun totoong nangyayari.